Let's continue to dance, sing, because we are free. Amen. Sing, whoa, whoa, whoa. You turn it all around. Where I was hurting, no I'm rejoicing. People come back, 'cause I have to go. Oh, you took away my pain. You turn my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have to go. Oh, let's celebration begin. Make a joyful noise to hear. Come on, everybody, let's hear for Easter. 'Cause you have given me the joy that won't stop, and the memories I will praise you in gladness, for you are good. You turn my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have your heart. Whoa, let the celebration begin. Make a joyful noise to hear. Come on, everybody, let's give him praise. Forget the mindset, and you have given me the joy I won't stop, and the memories so I will praise you in gladness, for you are good. You have given me the joy I won't stop, and the memories so I will praise you in gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, sing. Into gladness, you turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, sing it. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. That you have given me a joy that won't stop, and the memories so I will praise you in gladness, for you are good. That you have given me the joy that won't stop, and the memories so I will praise you in gladness, for you are good. You have given me the joy that won't stop, and the memories so I will praise you in gladness, for you are good. For you are good. For you are good. Yes, Lord. It's my life, let it be
Samuel chapter 16 verse 7, God looks not only at what we give, but at the heart behind the offering. Your offering reflects your walk with God. In your giving, it reflects true relationship with God. Your giving reveals who you truly serve. Yung offering na tinanggap ni Lord ay nakita niya na tama yung relationship na mayroon si Abel. Kasi tayong mga tao, kapag din tayo ay magre-regalo, yung ating biniling regalo, minsan ay bago natin bilhin, ay pinag-iisipan na natin kung sino yung ating pagre-regaluhan. At yung regalo natin minsan ay talagang o madalas ay dumedepende doon sa ating pagbibigyan. Kung ikaw ay isang anak at magre-regalo ka sa iyong parents, sa aking tingin, mas the best yung gift na ibibigay mo sa kanya kaysa sa gift na ibibigay mo sa iyong kaibigan. Bakit? Because of the relationship. Si Abel ay nagbigay ng best portion of his harvest kasi nga yung kanyang relationship kay Lord ay napakaganda. Offerings are unacceptable when the relationship with God is broken. Ano ba talaga yung ating motivation? Bakit tayo nagbibigay ng ating offering? Basta Lord, magbigay ako ng gesture offering kasi deserve mo ito because you are God. To deliver the word God, please welcome Pastor Al Belga. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ang araw na ito ay lahat tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito ay nais ko na lahat tayo, lahat kayo sa inyo-inyong mga tahanan. Alam ko na lahat kayo ay nandiyan sa inyong tahanan with your family, with your loved ones. Kaya binabati ko kayo ng isang pinagpalang araw sa inyong lahat diyan. And ang ating na salita ng Diyos ay makarating ng malinaw sa bawat isa sa inyo. Kaya sa umagang ito ay nais ko kayong pasalamatan lahat ng family kasama namin today dahil naging bukas ang inyong tahanan sa salita ng ating Panginoon. Ming salamat. And sa ating pagmula ay nais ko po munang samahan ninyo ako sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat. Patuloy ka naming nire-recognize, Holy Spirit. Patuloy ka naming nire-recognize, Jesus, sa aming kalagitnaan at sa aming mga tahanan. And I declare na today, ikaw, Lord Jesus, you are over our family, you are Lord over our home. Kaya patuloy po kayong kumilos, Panginoon. And I pray na ang iyong salita ay tuloy na makarating sa puso at sa isipan ng bawat pamilya at ng bawat tahanan. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sa araw na ito, sa oras na ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo yung mensahe ng ating Panginoon na pinamagatan kong Pamilyang Ganap ang Saya. Wow! Siguro lahat ng magulang, lahat ng anak ay pangarap ito. Lahat ng pamilya ay isa ito sa ating mga pangarap na magkaroon ng isang pamilyang ganap yung kanilang kasiyahan or isang tahanan na masaya, isang pamilya na nagsasama-sama na mayroong kagalakan sa puso ng bawat isa. Lahat tayo bilang mga tao na mayroong pamilya or isinilang sa isang pamilya, lahat tayo ay nangangarap na isang araw ay makita at maranasan natin na ang ating pamilya ay mayroong ganap
na kasayahan or ganap na masaya. So, sa inyong palagay, ito ba ay posible at on? Posible kaya na ang ating pamilya merong ganap na saya? Maaari kaya na maranasan ng ang bagay na ito? Or ito ba ay inaasahan ng isang pamilya na one day ay maranasan niyang sariling pamilya? So sa oras na ito ay bilang isang pamilya or bilang isang individual, tayong lahat ay pangarap ito. At paano kaya tayo magiging ganap na maging masaya? Siyempre, maraming mga kaparaanan tulad ng sa aking palagay, tulad ng kapag ang inyong pamilya ay financially stable, itong bagay na ito ay maaari itong magbigay ng ganap na saya sa inyong pamilya kung kayo ay financially stable. Or kaya kapag ang bawat miyembro or isa sa miyembro ng iyong pamilya ay merong matatag na hanap buhay. Ito ay nagbibigay din ng ganap na saya sa ating pamilya. O kaya kapag yung inyong pinapangarap na bago at malaking bahay ay nasa inyo na, ito po ay nagbibigay din ng ganap na saya sa ating pamilya. Or kaya isa sa miyembro ng inyong pamilya ay na-promote or na-increase yung kanyang salary sa kanyang trabaho. Ito din ay nagbibigay din ng ganap na saya sa ating pamilya. Or kaya, kung ang inyong pamilya ay mga negosyante at kayo ay nangangarap na isang araw ay makapagbukas ng isang negosyo, wow! Kung ito ay maranasan natin, ito ay nagbibigay din ng ganap na saya sa inyong pamilya. Or kaya, ang iba sa inyo ay magiging ganap lang ang inyong saya kung ang bawat miyembro ng pamilya ay merong malusog na pangangatawan. So ito din ay nagbibigay din ng ganap na saya sa ating pamilya. Or yung pinakamasaya din na hinihintay ng maraming pamilya kapag yung pinapangarap ninyong bakasyon ay inyong magagawa ng sama-sama. Wow! Ito po ay nagbibigay ng ganap na saya sa ating pamilya. Ang lahat ng bagay na yan ay kailangan natin. Ang lahat ng bagay na yan ay kailangan nating maranasan. At ang mga bagay na yan ay nagbibigay ng ganap na saya sa ating pamilya. Pero alam nyo po, yung saya na kanilang maibibigay sa atin ay panandalian lamang. Anong ibig kong sabihin? Kapag yung mga bagay na ito ay nakamta natin, magiging masaya tayo at ganap yung saya natin. Pero habang tumatagal ang panahon or habang tayo ay lumilipas yung araw, unti-unti mapapansin ninyo na nababawasan na yung inyong saya doon sa inyong nararamdaman. Sapagkat ganun talaga ang lahat ng bagay sa mundong ito na ating pinapangarap na pwedeng makamta ng ating pamilya, merong masayang hatid o merong ganap na saya na maihahatid, pero ang lahat ng ito ay panandalian lamang. Pero sa oras na ito, ang nais kong ibahagi sa inyo ay yung ganap na saya na hindi lamang panandalian, kundi talagang ito ay magbibigay sa atin ng panghabang buhay na ganap na saya. So, paano kaya? Ano kaya ang pwede nating gawin? It is possible for every family
na ma-experience yung joy na ito. It is possible in our time or in our generation. So paano? So, puntahan natin yung mga bagay na makapagbibigay sa atin ng isang ganap na saya sa ating tahanan at sa ating pamilya na hindi lamang panandalian, kundi panghabang buhay. Paano kaya ito? Una, number one, have a personal relationship with God through faith. Alam niyo po, para maranasan ng isang tahanan at ng isang pamilya ang ganap na saya, kailangan ang isang pamilya ay merong iisang Diyos na kanilang pinanampalatayanan. At dapat yung Diyos na kanilang pinanampalatayanan ay isang buhay, isang makapangyarihan, at isang totoong Diyos. At iisa lang ang Diyos na yan. At ang Diyos na yan ay ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yung Diyos na nagbigay sa atin ng pamilya. Yung Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. At yung Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas araw-araw. At yung Diyos na nagbibigay sa atin ng kalinga sa bawat araw. Yan ang totoong Diyos. Yung totoong Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yung Diyos na gumawa sa akin. Yung Diyos na gumawa sa iyo. Yung Diyos na nagbigay sa akin ng pamilya. At yung Diyos na nagbigay sa iyo ng pamilya. Yan ang tunay na Diyos. Gusto mo ba na maging ganap ang kasiyahan sa iyong tahanan at sa iyong pamilya? Sa oras na ito ay kailangan mo siyang tanggapin bilang Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan mo siyang balikan. Bakit? Malungkot ang ating tahanan, malungkot ang ating sambahayan, malungkot ang ating buhay kung personal. Kailangan mong balikan ang Diyos na ito na gumawa sa iyo. At tanggapin mo siya sa iyong buhay. Tanggapin mo siya sa iyong tahanan. At establish personal na relationship sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kanya. Sapagkat sinabi sa 1 John 4:14. Sa NIV, ang sabi doon sa 1 John 4:14, and we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Sinasabi dito malinaw na sinasabi dito sa 1 John 4:14 na ang Diyos Ama mismo ang nagtitestify, ang Diyos Ama mismo ang nagpapatotoo na ang Diyos Ama ay pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang siya ay maging tagapagligtas natin. Kaya tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos na sariling tagapagligtas sapagkat si Jesus ang pinadala ng Ama upang ng pamilya at ang buong sambahayan ninyo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ipinadala ng Ama na walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Kaya sabi sa Matthew 1:21, sabi sa King James Version, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Sino ang tinutukoy dito ni Matthew? Ang tinutukoy dito ni Matthew ay iba kundi si Mary, si Virgin Mary, na ginamit ng God the Father, ginamit ng banal na Espiritu upang
ang anak ng Diyos na walang iba kundi, sabi doon, His name is Jesus Christ, ay maipanganak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto mo na maging ganap ang saya sa iyong buhay at sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, kailangan mong kilalanin at tanggapin si Jesus. Sabi dito sa John 1:12, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Hallelujah. Sino mang maniwala at tumanggap sa anak na walang iba kundi si Jesus, siya ay ituturing na anak ng Diyos. Hindi na siya kaaway ng Diyos. Kaya kung ikaw ay naniniwala at ikaw ay tumanggap sa anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesus, ang iyong tahanan ay magiging ganap ang kasiyahan. At maging ang iyong pamilya ay makakaranas ng ganap na kasiyahan. Kaya today, sa iyong tahanan, ikaw na magulang na nakikinig, hallelujah, kailangan mong i-model ang iyong pananampalataya. Kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At pagkatapos mong tanggapin si Jesus, i-encourage mo ang iyong mga anak. Patuloy mong i-encourage ang iyong mga anak, lahat ng mga tao na kasama mo sa iyong tahanan, na tanggapin si Jesus, sapagkat si Jesus ang pinadala ng Ama sa pamamagitan ni Virgin Mary. At ang sabi ng salita ng Panginoon sa John 1:12, ang sino mang maniwala sa Kanya at tumanggap sa Kanya ay ituturing siyang anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay anak na ng Diyos, ang kapayapaan at kagalakan mula sa Diyos ay mararanasan sa inyong tahanan. Sabi sa Ephesians 2:8-9, God saved by His grace. When you believe you can take credit for this. It is a gift from God. Hallelujah. Ang kaligtasan na tinanggap mo ngayon, yung kaligtasan na tinanggap ng iyong pamilya ngayon, ay tinanggap mo sa pamamagitan ng grace, sa pamamagitan ng biyaya, abag ng ating Panginoon, upang ang sinuman ay ma-realize natin na ito ay kaloob sa bawat isa atin. So doon sa tanong na pwede pa ba, may pag-asa pa ba na magkaroon ng ganap na saya ang isang tahanan, ang isang pamilya? Yes, pwede. May pag-asa. Sa paanong paraan? Ang kailangan mong gawin ay magkaroon ka ng personal. Have a personal relationship with God through faith. At pag nagawa mo ito, hallelujah, tinanggap mo si Lord, si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, tinanggap mo si Jesus bilang padala ng Ama, at tinanggap mo si Jesus sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Sa oras na ito, ikaw at ang iyong pamilya ay meron personal na relationship kay magitan ng iyong pananampalataya at magiging ganap ang kagalakan sa loob ng iyong tahanan. Joy complete in a family when every member acknowledges one God and receives Him as Lord and the light of their life. Kaya today, gusto mo bang maranasan ang iyong tahanan na muling magliwanag, muling maging masaya, maging ganap? Ang Diyos ay nandyan at naghihintay na siya'y tanggap. So today, ano na ang mangyayari kapag tinanggap mo ang Diyos? Ano na ang mangyayari kung ito ay na-establish mo yung iyong personal na relationship sa Son, kay
Christ, ano na ang magiging resulta? What are the results of this in our homes? Ano nang magiging resulta? Number one, the love of Christ leads the home. Pag iyong personal na relationship kay Lord, naranasan mo na yung love ng ating Panginoon, yung love mula sa God the Father, yung love mula sa God the Son, ay mag-overflow na ito in your heart. Then, itataguyod mo, papalakihin mo ang iyong mga anak, at ang iyong mga anak ay makakasama ka araw-araw, na kaya ang iyong tahanan ay magiging masaya. Kasi ang isang ama na punong-puno ng pagmamahal ni Kristo ay punong-puno din ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Punong-puno din ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Kaya ang mga anak na punong-puno din ng pagmamahal ni Kristo, ang kanilang pagmamahal na ipaparamdam sa kanilang magulang ay pagmamahal din na kanilang tinanggap mula sa. Kaya ang iyong buong sambahan, hallelujah, verse 12 to 15, because God has chosen and loved us, we are called to have toward one another. Walk in mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Forgive one another just as Christ forgave us. Put on love, which binds everything together in perfect harmony. Let the peace of Christ rule in our hallelujah. Kapag ay mag-overflow in your life, in my life, in your family, in your home, hindi na mahirap ang patawad, hindi ang magpasensya, hindi na mahirap sa iyo ang mahal. Ang puso mo ay punong Panginoon. At nang dahil doon, yung harmony, yung perfect harmony, yung perfect unity ang bagay na yan ay hindi mo maibibigay pamilya sa iyong tahanan kung wala yan sa puso mo at wala yan sa buhay mo. Kaya mga magulang, mga anak, sa oras na ito ay tanggapin mo muli ang Panginoon. Buksan mo muli ang puso mo sa Diyos. Kasi minsan nag-iisip-isip tayo, especially tayo mga magulang, minsan nag-iisip tayo na para bagang hindi na tayo mahal ng ating mga anak, o kaya yung mga anak natin nag-iisip na hindi natin sila mahal. Pero kasi yung mahal na o pagmamahal na tinatanggap nila mula sa atin ay pagmamahal lang ng tao. At yung pagmamahal ay napakalimitado. Yung pagmamahal na yon ay madaling maubos, madaling mawala, madaling magbago. Pero kapag pagmamahal mula kay Kristo at pagmamahal mo anak sa iyong magulang ay pagmamahal kay Kristo, ang pagmamahal na yan tunay na nakakapag-satisfy. Yung pagmamahal na yan ay tunay nakakapag-unite. Yung pagmamahal na yan, yan yung pagmamahal na mayroong awa, pagmamahal na may pagpapatawad, may pagmamahal na mayroong gentle spirit, at pagmamahal na nagbibigay ng pasensya, at pagmamahal na punong-puno ng pagpapatawad. Yan ang kaya ngayon, magulang, kaya anak, kung katabi mo ngayon, mama, or si papa, or katabi mo ngayon ang iyong kapatid, sabihin mo sa kanya, salamat dahil andyan ikaw ang pamilya ko. Appreciate your family. Ano ang magiging resulta kapag naranasan natin yung personal relationship with our God, Jesus Christ? Ano ang magiging resulta? Pangalawa, the love of Christ
unites the family. Ang malungkot na story, maraming pamilya ngayon ang nagkakanya-kanya. Maraming pamilya ngayon ang nasisira. Maraming mga pagkakapatid ang hindi nagkikibuan. Maraming mga magulang ang hindi kinikibo ng anak. Maraming mga magulang ang hindi na rin kinikibo ang anak. Maraming pamilya ang winawasak ng kaaway. Maraming pamilya ang sinisira ng kaaway. Maraming pamilya ang nagkakasakitan. Nagkakasakitan sa physical, nagkakasakitan sa verbal o verbally, nagkakasakitan sila. Nagkakasakitan sa kanilang emotion, nagkakasakitan sa kanilang mga relationship. Sayang, sapagkat hindi yan ang plano ng Diyos. Hindi yan ang intention ng Diyos. Ang nais ng Lord, ang bawat pamilya ay nagkakaisa. Ayaw ni Lord ng magkakapatid ay nag-aaway. Ayaw ni Lord ng magkakapatid ay nagkakanya-kanya. Ayaw ni Lord ng magkakapatid ay hindi nagkakasunod, hindi nagkakatulungan. Ayaw ni Lord yun. Ayaw ni Lord ng mga magulang ay iniiwan ng mga anak. Ayaw ni Lord yun. So people of God, the love of Christ unites the family. Kung yung pamilya mo ay medyo may mahirap na sitwasyon ngayon, meron kang anak na hindi nagkikibuan, meron kang anak na matindi yung away, dekada na hindi pa nagkakapansinan, dekada na ayaw pang magpatawad. Kung ikaw anak, ang tagal na ng tampo mo sa magulang mo, hanggang ngayon, hindi mo pa rin kinikibo ang magulang mo, ito yung time. Ito yung oras na binibigay sa iyo ni Lord. Ito yung oras na kailangan mo silang balikan. Sapagkat, although ang mundong ito ay punong-puno ng maraming tao, although ang mundong ito ay pwede kang magkaroon ng maraming kaibigan, sa mundong ito, marami kang pwede na tawaging best friend. Sa mundong ito, maraming mga tao ang pwedeng magpakita, magparamdam ng malasakit sa iyo. Pero ang katotohanan, pagdating ng araw, iisa lang talaga ang pamilya na pwede mong balikan. At iisa lang ang pamilya na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Sabi sa Psalms 133, verse 1 and 3, how wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. Unity, people of God, is precious and pleasing to the Lord. Where there is unity, God commands His blessing. There is life, everlasting life, kapag andun yung unity. A family united in Christ is a family positioned for God's blessing. Alam niyo ba, people of God, yung pamilya ay merong unity. Kapag sa inyong tahanan ay nagkakaisa kayo, yung blessing ay parating sa inyo. Kapag ang pamilya ninyo ay nagkakaisa, kahit kaano kakonti ang pera, nagiging masaya. Kahit gaano kasimple ang pagkain, nagiging masarap. Kahit gaano kaliit ang tahanan, ay ganap ang saya kapag ang lahat ng tao sa loob ay kakaisa. Kaya ang aking dalangin sa oras na ito ay mo ang puso mo sa salitang ito. Kailangan mo, kung ikaw ang nakagawa ng pagkakamali, hindi naman kabawasan o kawalan ng dignity, na ikaw ay maghingi ng sorry. Sapagkat ang pamilya ay pamilya. At ang pamilya ay, at sa pangatlo, the love of Christ brings blessing to our home. The love of Christ
brings blessing to our home. Sabi sa Psalms chapter 1 verse 1 to 6, a family founded on God in His Word is like a tree planted by streams of water, bears fruit in every season, never runs dry, prosper in all they do. You will never run out of God's blessing. A home built on will never lack. Ganyan katindi. Kaya minsan, nag-i-struggle tayo. Bakit sa loob ng parang laging may kulang? May mga trabaho naman. Mayroon namang income. Pero bakit ganon? Nararamdaman mo na parang may kulang lagi sa iyong tahanan. Baka kasi ang kulang ay wala yung blessing ni Lord sa inyong tahanan. So kaya today, parents, children, invite the presence of God in your home. Today, ang pinakasino in your home ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sa bawat pamilya, have a personal relationship with God through faith. At kapag nagawa mo yan, the result is the love of Christ leads the home. And the love of Christ unites the family. And the love of Christ brings blessing to your home, into your family. Kaya today, people of God, I pray in my heart na itong salita ni Lord ay mangusap sa iyo. Mangusap sa iyo bilang magulang. Mangusap sa iyo bilang anak. Alam niyo po, parents, katulad ko bilang magulang, alam niyo ang pinaka-the best na legacy na pwede nating iwan sa ating mga anak ay hindi yung malaking amount of money sa bangko. Hindi yung napaka-palasyong bahay. Hindi yung mga napakalawak na lupa o napakadaming ari-arian or kaya napakadaming mga yaman. Alam nyo ba, parents, ang pinaka-the best legacy, ang pinaka-the best mana na pwede nating iwan sa ating mga anak ay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kapag tayong magulang, maayos yung ating relasyon kay Lord, na ang ating mga anak ay maiiwan natin na maayos ang kanilang buhay, magiging maayos ang kanilang relasyon sa isa't isa, at magiging maayos ang kanilang pamilyang itatatag sapagkat mayroon kang Diyos, mayroon kang pananampalataya na iniwan sa kanila. Ang pinaka-the best na testimony, ang pinaka-the best gift na pwede mong ibigay sa magulang mo today ay hindi rin material na bagay. Dahil mga bagay na yon, pero panandalian. Ang pinaka-the best gift na pwede mong maibigay sa iyong magulang ay yung maipakita mo sa kanila na ikaw ay lumalakad sa salita ng Diyos at mayroon kang tunay na relasyon sa Diyos sapagkat yan ang pinaka-the best na regalo na pwedeng maipakita ang isang magulang sa anak at ang isang anak sa kanyang magulang, mga anak, ang iyong buong sambahayan ay natanggapin si Jesus bilang inyong Diyos at sariling tagapagligtas. Sapagkat sa Acts chapter 4 verse 12, there is salvation in no one else kundi sa ating Panginoong Hesus lamang. Sapagkat sinabi ni Jesus Christ sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me.
Is Jesus the Lord of your life? Children, parents, kailangan nating i-evaluate yung ating sarili. Is Jesus the Lord of your life? Is Jesus the Lord of your family? Is Jesus the Lord of your home, of your household? Today, we invite Jesus as our special guest, as your special guest in your home. And let us welcome Him gladly and fully surrender our family to His love. Ang kukumpleto sa buong sambahayan at sa buong buhay ng bawat isa sa atin is the love of Jesus. At paano natin yun makamtan? Relationship. Tanggapin mo siya, balikan mo siya, bumalik ka na sa tanggapin mo siya sa pamamagitan ng relationship. Ikaw ay ituturing niyang anak. Kaya today, habang kayo ay nandiyan sa inyong tahanan, gusto ko kayong anyayahan na kayong lahat ay tumayo. At parents, kung katabi mo ang iyong anak, hawakan mo ang kamay ng iyong anak. At ikaw anak, abutin mo ang kamay ng iyong parents at maghawak-hawak tayo ng kamay at sundin ang panalangin ito. Panginoong Hesus, mula sa araw na ikaw na ang aking Panginoon. Kitab, kay Diyos at sariling pamamagitan ng aking pananampalataya. Nananampalataya ko na ikaw lang ang nag-iisang namatay doon sa cross para sa aking kanan. Sa oras ito, Panginoong Hesus, humihingi tawara, nubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At sa oras na ito, hindi lamang ikaw hindi lamang ang aking pagtanggap sa iyo, kundi sa oras na ito ay nais naming sabihin, simula sa araw na ito, ikaw na ang maging Diyos ng aking sambahayan. Ikaw na ang maging Diyos ng aking tahanan. Ikaw na ang maging Diyos ng aking magulang at ikaw na ang Diyos ng magiging Diyos ng bawat anak at ng bawat magulang. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Kaya pagpalain mo ang bawat pamilya tumanggap sa iyo. Bawat pamilya na nagbukas ng kanilang tahanan sa iyong salita at sa bawat pamilya na nagbukas puso para tanggapin ka bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya sa oras na ito, Lord, dalangin ko po na lahat ng mga problema, lahat ng mga stress, at patuloy po itong sinisira, itong inalis sa pangalan ni Jesus. Pagkakasundo ng mga magkakapatid, anak sa magulang, magulang sa anak, dalangin ko, Lord, na sa oras ito ay magkasundo sila. Ang mga po, Panginoon, mo sa kanilang mga puso, palitan mo ng pagmamahal. Lord, kung sino man ang mayroong mga matatagal na tampuhan o alitan, sa oras na ito, Lord, I pray na ang bawat puso ay makapagpatawad sa isa't isa. Lord, anuman po ang pinagdadaanan, bakit, Lord, ay merong tao na merong karamdaman. Kung naniniwala ka na pwedengin ng Diyos, iitan mo at tanggapin mo si Jesus at gawin mo siyang tagapagligtas ng buhay. At kung tinanggap mo na si Jesus sa oras na ito, I pray sa oras na ito, pagalingin ka sa karamdaman. Yung anxiety, mawala sa iyo ang depression in the name of Jesus. In the name of Jesus. At sa oras na ito, kung ang iyong pamilya ay walang hanap buhay, sa oras na ito, Lord, magkakaroon ang pamilyang ito ng hanap buhay.
matatanggap sila sa trabaho, makakapagbukas sila ng negosyo. And Lord, ang pamilyang ito ay magiging ganap ang saya, Panginoon. Magiging ganap at sa loob ng tahanan. Kaya sa oras na ito, Lord God, anuman ang mga problema ng bawat pamilya, ang lahat ng yan ay sinagot mo na, Lord. Ang lahat ng yan ay may solusyon ka na, Panginoon. Ang lahat ng yan ay tinapos. And today, I declare the favor of God. I declare the blessings of God. I declare the healing, the provisions of God in your family, in your home. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. At sa oras na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na simula sa araw na ito ay maramdaman ninyo ang kapayapaan at ang pagkakaisa at ang pagmamahal ng ating Panginoon ay maghari sa inyong buong sambahayan. Maraming salamat po sa inyong pagpapahintulot na ang salita ng Diyos ay makarating sa inyong tahanan at sa inyong pamilya. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. What man among you, if his son ask him for bread, will give him a stone? Or if he ask for a fish, will give him a snake? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him? So, as I read po yung verses na to, sabi kasi doon, what man among you, sino daw sa atin na kapag yung anak niya ay nanghingi sa atin ng bread, ang ibibigay daw natin ay bato. Or kapag yung anak niya ay nanghingi ng isda, ang ibibigay ay snake. So, if you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him? So nakita po natin dito na sinasabi ng Lord na, sino sa inyo, di ba, na kapag hiningian ka ng bato, di ba, ikaw parent ka, pag hiningian ka ng bread, ang ibibigay mo sa anak mo ay stone, bato. Yung bang, mama, nagugutom na ako, pahingi ako ng tinapay. Tapos inabutan mo ng bato. Di ba parang hindi naman ganun yung mga nanay natin. O kaya pag nanghingi sa atin ng isda, ma, gusto ko ng fried fish. Tapos ang binigay natin ay fried snake. Sabi ito na snake eh. Di ba wala naman? So ang pinopoint po nung message, nung verse is, tayo na nagkakasala, nagkakaroon tayo ng mga pagkakasala sa buhay, hindi tayo perfect, but pag may nanghingi sa atin, especially po sa mga magulang, hiningian tayo ng mga anak natin ng isang bagay, kung ano yung hiningi niya, yun yung ibibigay natin. Tama po ba sa mga nanay? 'Di ba? Minsan, sa mga family natin, kahit ubos na yung mga parents natin, pero pag sinabi natin na, ma, kailangan ng project, ganito, ma, field trip, di ba, ibibigay pa rin natin kahit medyo tight na yung budget, gagawa natin ng paraan. So, sabi dito, if tayo na hindi tayo perfect, ganun tayo sa mga anak natin, how much more is our perfect God in heaven, who is our Father, na gusto niya na ibigay lahat ng needs natin. And na-realize ko po na number one, tayo pala bilang tao, yung mga parents po pala always want the best for their children. Amen po ba sa mga magulang? Tama po ba yun? Na kapag magulang ka daw, ang puso mo ay laging ibigay yung the best or yung pangangailangan ng anak mo. Hindi usapin kung mayaman ka, hindi usapin kung marami kang pera or mahirap lang kayo, pero sabi, kapag magulang ka, gusto mo lagi ma-provide yung needs ng children mo. Kahit na, alam niyo po ba kami ni John,
ilang years na kami na nandun sa bahay namin, hindi namin naisipan magpakabit ng aircon. Kahit dumaan, di ba po nung nakaraan dumaan yung sobrang heat wave talaga, yung 36 degrees, tinitiis namin yun. Pero doon lang namin naisipan for the baby. So parang narealize ko, nga no Lord, ganun pala, kapag ka pala may anak ka, kahit hindi kaya, ipipilit mo, gagawan mo ng paraan kasi gusto mo, ibibigay mo sa children mo, sa child mo, always the best. And na-realize ko na si Lord, paano kaya si Lord na perfect God? More than pa, dun sa pagmamahal na meron tayo bilang tao na ibinibigay natin sa children natin, yung love na meron si Lord para sa atin, and He wants the best for us. Yung bills natin, yung finances, sa mga nag-aaral, yung tuition, yung business na dinedesire natin, bahay, mapagtapos natin yung mga anak natin, mabigyan natin ng magandang buhay yung mga parents natin, lahat po yun ay alam ni Lord. Alam ni Lord lahat ng needs natin. At hindi niya lang basta alam, but it is His heart to provide all of our needs. And kapag naintindihan daw po natin yung desire ng Lord sa atin, ang magiging response natin ay thankfulness. Naintindihan mo na grabe pala ako binibless ni Lord, lahat pala ng gusto ko, lahat ng needs ko ay gusto niyang i-provide. I am thankful to God. And when we are thankful, we give willingly. Kapag ka naintindihan po natin yung blessing na pinupour out ni Lord sa ating buhay, yung para kay Lord, hindi na sa atin hihingiin. Yung para kay Lord, hindi na sa atin, alam mo yun, parang pipilitin ka pa na magbigay ka naman, yung tithes mo, yung offering mo. Hindi but you will give with a grateful heart because you are thankful sa lahat ng blessings na natatanggap mo mula sa Diyos. Amen po ba? Amen. So sige po, tayong lahat. And we will give our tithes, our offering today for God. Amen. Lord, maraming salamat po, Holy Spirit, for this day sa message na aming narinig, oh God. Thank you, Lord, for you are our good Father in heaven, Lord, who desires the best for us, and you are our great provider. I pray, Holy Spirit, na ikaw yung nakakaalam, Panginoon, sa pangangailangan ng iyong mga anak. Iba-iba kami, Lord, ng needs. Maybe some of us, ang need namin, Lord, ay sa finances. Some of us, Lord, need yung healing, need yung provision mo. Ikaw, Lord, yung nakakaalam ng situation ng iyong mga anak. And right now, I declare that whatever their needs are, ikaw, Panginoon, yung magiging source, magiging kasagutan, Panginoon, sa mga pangangailangan na to, O God. Lord, I continue to declare blessings upon blessings sa lahat ng mga workers mo, Lord, sa lahat ng mga nagtatrabaho, sa corporate, lahat ng mga may business, sa lahat ng nag-aim ng promotion, naghahanap ng trabaho, gustong makalipat ng trabaho, Lord, you are preparing the best, oh God, for these people. And salamat po, Lord, I pray na sa aming mga bahay, patuloy na padaluyin mo yung blessing mo in all corners of our house. And yung mga desire, mga plans na meron yung mga anak, Lord, pangyarihin mo po according to their faith and according to your will, O God. Lord, lahat nang meron kami, Panginoon, patuloy naming itinataas sa iyo at ibinibigay yung papuri na nakuha namin at na-experience namin, Lord, yung mga bagay na to, all because of your grace, all because of your glory, O God, for your glory alone, Panginoon. Maraming salamat, God. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.